Ito, wala po ba kayong nahalata sa akin? Masayang-masaya po ako ngayon. Pogi-pogi po. Kala ko po, ako na yung inawitan ni Kid. Pero, kahit po, ako po hindi naawitan, pero ang alam niyo po kasi nila, bukas birthday ko. Salamat po sa Ama dahil ako po hindi makapagkakaila sa kanya, pero sa inyo makapagkakaila po ako. Salamat po, Ama, sa birthday ko pong pinagkaloob po sa akin sa araw na ito, sa 6 na taon na pinagkaloob po sa akin. Yung po naman, alam na ninyo, nahiling ko yon. Dahil po yung mga kapatid ko noon, hindi po umabot ng 60 na matay po, pero ako po, pinabayaan niyo pong umabot ng 60. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah, Jesus. Noong po kasi nag-share ako, sabi ko po pag naglabot ako ng 60, maghahanda po ako. Hindi po nangyari, hindi po kaloob ng Ama. Na-share ko po noon na, kasi po, ang naging tema noon, yung paghahanda. Na-share ko po noon na ako hindi na maghahanda ng 60 anyos kasi po, pinaghanda ko po yung kinabukasan ng anak kong babae. Kasi po, may naliligaw po sa kanya, meron na po siyang boyfriend. Nagpupunta po yung mga magulang sa amin. Yung pong bahay ko, yung pinaka-terrace lang. Yung po pala, nung mapansin ko, bulok na po yung mga kukulamber, at saka po yung mga ibang iyero, tumutulo na po. Nagkataon naman po, yung tema nung kapatid natin nun, yung paghanda, kaya po, nasabi ko sa Ama, na yung pong ihanda ko, ipagpapagawa ko na lang po nung aking terrace, at saka yung kusina. Kaya po ngayon, mga kapatid, yung pong aking terrace, saka yung kusina, bakal na po, at saka yung ibang lumang iyero, bago na po. Salamat po sa Ama. Handa na po akong di maghanda. Kanina pong madaling araw, ginising ako ng misis ko. At sinabi niya na, samahan mo ako. Bibili ako ng baboy sa palengke. Bakit? Gusto nung mga anak mo, kahit pa paano, ipaghanda ka. Alam niyo po, napakasarap ng pagkagising ko kanina ng umaga. 3:00 pa lang po, gising na ako. Gising na po yung anak kong lalaki, yung kapitbahay ko. Yung po pala, may binili isang baboy, na baboy Tagalog, kasi laki po nung, siguro po mga 20 kilo. Yun po. Tapos po, meron pang isang kambing na maliit. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Ama dahil kahit po inaasahan ko na wala akong handa, naghanda po ako. Yun po na-share ko lang sa inyo dahil po talagang sa kagalakan ko. Isa pa po, isipin nyo, di ko alam ako pala yung MC ngayon sa gabi ito. Kaya po maraming salamat po. Purihin po natin ang Panginoon. Kagaya po ng dati, ang pambungad po nating bilang pag-awit, si Nana Mirna. Bigay na po nyo sa akin yung regalo nyo ngayong awit. Bukod po yung kay kapatid na Alan bukas. Ako nga po, ala pa naman po si kapatid Mirna. Ako nga po yung nahihiya sa inyo dahil hindi ko kayo nakumbida. Naging surpresa po yung handa ng mga anak ko. Kaya po, maligaya po ako ngayong araw na ito. Salamat po sa Ama at dalawa pala ang nagdiriwang ng kaarawan. Ang anak na teacher at ang anak na amang. Ito pong awiting ito, inawit na po namin kaninang umaga.
at sa hindi po kabatiran ninyo, handog sa Ama, uulitin po namin. Ito pong awiting ito ay kasama ng isang buong CD na galing sa ating kapatid na anak na ama. Pag yan ay may gustong awitin, pumupunta po sa bahay, dinadala yung CD. Purihin ng Diyos, hindi ko alam na ngayon pala birthday mo, naihanda yung isa. Siguro araw-araw, baka makapag-aral na. Sige na po, kapatid na mahal. Uulitin natin yung awit para sa ating kapatid. Anak, para sa iyo din na may birthday. Happy birthday para sa ating mahal. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Muli, happy birthday sa iyo, mahal na kapatid, sa iyo anak, at sa ating lahat. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Aawitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Mo, sasamba sa iyong Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Aawitin ang pag-ibig mo, sasamba sa iyong Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka
Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Maraming salamat po. Di po ba napakaganda ng awit? Yung pa lang sa awit, nakadama na po tayo ng presensya ng Diyos. Nabibilis na po tayo. Ako po, mayroong stereo kasi yung aking motor, tricycle. Talaga pong pag yun po ang tinutugtog, bless na bless po ako. Kaya po, mga kapatid, sa awit pa lang po, makinig tayo at talagang mabibless tayo. Ang susunod pong aawit, ay ang sisir. Pasensya na po kayo, sobra pong kaligayahan ko ngayong gabing ito. Yung pong may birthday na si Ma'am. Magandang umaga po sa gabing ito. Nako, Diyos ko. Salamat po, Ama, sa isa na namang taon na pinagkaloob mo sa akin. Salamat po sa pagdiriwan ng aking kaarawan na ako po ay nasa iyong mahal na dambana. Para po sa inyo to, Ama. Ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo, kabiyak nitong puso ko, wala ni kahatimang saglit na sa'yo'y may papalit ngayon at kailanmay ikaw ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Kung may bukas mang tinatanaw, dahil may isang ikaw, kulang ang magpakailan pa man upang bawat sandali ay upang mulit muli ay ang mahalin ay ikaw. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am, sa maganda mong inawit. Talaga pong
sa mukha pa lang po ng tao, makikita po na po yung mabait, magandang kumanta, maka-Diyos. Kaya po lahat tayo, puro maganda, mabait at maka-Diyos. Ang susunod pong tatawagin ko ay ang ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli sa gabing ito ay pinagkaloob mo na maghayag ng kagandahang loob at kabutihan sa bawat araw na sa aming iyong pinadarama at kailanman ay hindi ka nawalay na habang kami nabubuhay sa mundo iyong pinahiram, patuloy mo kaming ginagabayan sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay binahagi mo upang makilala kang lubos at paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Ano po? Small world, ano po? Nagagalak ang puso ko. Gusto ko lang po i-acknowledge yung napakatagal ko ng kaibigan. Eto po, nagkita kaming muli. Pangalawang pagtungo sa dambana. Purihin, happy birthday po sa dalawang, ang ganda pa naman ng kasuotan ninyo. Kapag kinilala niyo ang Diyos, ang kasaganan niyong tatamuhin at ang pag-ibig niyang wagas sa inyo'y mananahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sadya pong napakabuti ng Diyos bawat araw. Hindi mo magagawang ibasyo yung araw-araw na kapag pinahintulot ng Ama na tawagin ka, maghayag ng kanyang kabutihan, sadyang hindi po magkakaroon ng patlang ang bawat araw sapagkat bawat minuto, bawat segundo ng buhay ng bawat isa, ang ating Panginoon ay may ginagawa. Amen po ba yun? Kaya tayo po ay napakapalad sapagkat habang binabaybay po natin yung tahakin natin sa mundong ito na tayo nabubuhay, natouch po ako kanina habang naririnig ko pong kausap ni Nanay Merna yung kapatid niya. At ang sabi po niya ito, umuwi kayo, baka hindi niyo na ako maabutan na buhay. Alam mo niyo po, pumikit po ako at biglang tumalikod. Andun yung, bakit ko po ito binahagi? Ayan po. Sa katotohanan lang po, bilang isang lingkod, at tayo dito po, araw-araw tayo nagkikita-kita, kahit hindi tayo magkakadugo bilang tao. Subalit sa isang espiritu, ay tayo'y magkaisa. Nakakalungkot pag nabawasan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kahit sa isip mo pa lang, kahit sa bibig mo pa lang, parang hindi, paano, di ba? Kaya, nawa po, magdalanginan po tayo, ano po, sa ating tinatahak na mga pagdalisay, sa ating mga katauhan, lupang katawan, maging sa pinagdaraanan po natin, alam po natin, andun lang yung Diyos. Ang Diyos na buhay na kailanman ay hindi lumimot sa bawat isa. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ang nais ko lang pong ihayag sa inyo sa oras na ito ay ang paano ba ang Diyos sa tuwing na ay kumikilo sa bawat isa. Alam niyo po, kung mahihimay-himay lang po ng lahat ng anak ng Diyos, sadya nga pong mababawasan ng stress. Amen? Gaya ng bahagi ko kanina na siya po yung great doctor ng aking katawan. Siya na rin po yung security ng aking buhay. At siya na rin po yung good provider sa bawat araw. So yung tatlong katangian ng Diyos na yan ay hindi kayang pantayan ng tao. Amen? Na malilinang lamang ito ng mga anak ng Diyos ang katangiang ito kapag lumalim tayo sa Kanya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito nasambit? Sapagkat, sige, subukan po natin magbalik tanaw. Gugulin man natin ng todo-todong oras natin at katawan, siguradong bibigay. Amen? Pag sumobra po tayo ng pagtatrabaho para maghanap buhay, may mararamdaman ka sa katawan mo. Subalit, dahil sa dakong ito, ay pinakikilala ang Diyos na ang tatlong katangian nito'y taglay niya. Stress-free. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung, siguro kami mga alagad, ini-enjoy na po namin yun. Amen? At yun po, nilalayon din po namin ipaabot sa inyo. Masarap. Sabihin natin na nagsusumikap at nagsusumakit pa rin po kami na mayakap ang ating Panginoon. Mayakap ang Diyos doon sa kanyang kabutihan at kadakilaan.
Subalit ang ating Diyos ay walang pasubali, na sa karampot na pagtalibang mo sa Kanya, buong-buo Kanyang yayakapin at ipapadama ng walang pasubali. Amen po ba yun? At yun po yung nais ko po ipadama sa inyo, na sa bawat araw, habang kanina naman po ay nakahiga kami tatlo, si Mahal na Apo, si kapatid na Myrna, at ako, napakapayapa po ng isip at medyo nakaidlip po kami ng konti. Ano po? Nang lumisan na po ang Mahal na Apo, lumapit naman si kapatid na Pearl at nagkwento. Ako po may ubo eh. Sabi po ni kapatid na Pearl, Diyos ko, kawawa naman pala. Namatay na Eka yung boyfriend ni Mahal, yung maliit na yung taga San Miguel, ano po. Alam niyo po kung ano ikinamatay? Pneumonia. Konting ubo lang, bigla akong bumangon. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko, nako Panginoon, bigla pa akong bumangon, may ubo pa naman, bigla ako naubon, may ubo pa naman ako. Tingnan niyo nga po, sa isip-isip ko lang, alam niyo po, pinagnilay po ako ng Panginoon. Yan anak, bakit ko pinahihintulot na minsan ay gitlain kayo sa gaganapan sa kapwa niyo? Yan ang katotohanan. Kapag ang tao hindi ako lubos kilala, sadyang matatakot sa bawat nababalitaan. Buhay pa ba ang Diyos? Sabi ko talaga, naku kapatid na Berna, may ubo pa naman ako. Bigla ako naubo, ano po? Mga kapatid, ito po yung mga simpleng kaganapan na sadyang maaalala mo ang Diyos eh. Subalit, kung hindi nga nakilala ang Mahal na Apo at hindi nagparaya na magpagamit sa ating Panginoon, hindi na rin natin mababati dito. Amen? Lagi tayong may takot, lagi tayong nagkukumahog, lagi tayong nagmamadali doon sa kawalan na hindi natin alam ang ending pala ay kamatayan. Subalit salamat sa Ama, magkumahog man tayo ng makinig, magkumahog tayong maglingkod, alam natin na may nakalaan ng Diyos na gantimpala sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naroon na po yung walang takot, na sabi nga, walang takot na ano man ang kaganapan. Ngayon, pinag-uusapan kung anong ipapadami sa pag namatay. Amen po ba yun? Opo, na pinag-uusapan po namin yan. Pag namatay ako, gusto ko, yung parang silver ang aking damit na sutana, kung mayroon ang Mahal na Apo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po yung galak na aming nararamdaman sa bawat araw, na kung sa iisipin po bilang pagkatao, hindi mo talaga ito mabibigyan ng pansin. Amen? Ngayon, ano po ang paanyaya ng Ama sa ating lahat? Kahit po tayo nagtatrabaho, kahit po tayo ay nag-abala sa mundo, bigyan po natin ng oras ng ating Panginoon. Amen? Yung isang oras na ibibigay natin sa Kanya, kung halimbawa po, ordinaryong mamamayan na nagtatrabaho, bumubuhay sa mga anak, bigyan po natin ng oras, wag natin ipagkait. Amen? Bakit ko po nasabi? Hindi ko po kayo tinuturuan. Sapagkat sa unang buhay, hindi ko po ito nagawa. Amen? Hindi ko nagawa. Andun lang yung pagsunod na kailangan magtrabaho, kailangan magbayad na may pambayad bang bukas, magtrabaho. Puro ganun. So nakikilala ang Diyos, magsisimba ka. Pero noong nagsisimba ako, gusto ko lang abutan, yung makakain ako ng ostya. Akala ko okay na po yung kakain ako ng ostya, hindi po pala. Kailangan makinig po pala ako ng homily. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung uso sa probinsya eh. Kahit yung una-una ka pa lang, basta ang alam mo makakain ka lang, kaya pupunta ka na lang pag nag-ostya, tapos magaganyan, aalis ka na. Yun lang, mga kapatid, napakalaki po pala ng pagkakaiba. Napakalaki. Sapagkat yung pag-akay ng Diyos sa dakong ito at sa pamagitan nating Mahal na Apo Kunching ay naiulat ng tama yung tungkol sa Diyos. Amen? At yun po yung offer ni God sa lahat. Wala mang pagkain na ibibigay pag nakakarakaraka na kabusugan ng ating katawang lupa. Ang kabusugan ng kaluluwa natin ay sobrang busog, labis pa. Amen? Na sa bawat araw, kung narinig niyo po yung nagbahagi kanina, yung matangkad. Bakit ganun? Kahit kulang yung pagkain, hindi pa ako kumakain. Pagdating dito, hindi ako nagugutom. Buhay po ba ang Diyos? Opo, nakakaaliw pakinggan na nagbibinipisyo yung mga tao na hindi mo kaano-ano na tumutungo sa dakong ito dahil sa pagtupad na matapat ng ating Mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Yan po, mga kapatid, na ito po iiwanan ko po sa inyo. Sa tuwid-tuwid na po himayin natin lahat ng gawa ng ating Panginoon. Huwag lamang tayong humimay doon sa malaki na masasabi mong pagpapala na binigay niya mula sa pinakamaliit na ginagampanan ng Diyos sa ating buhay. Mas doon natin mararamdaman kung paano siyang kumikilos. Amen? Bakit sa pinakamaliit? Sapagkat hindi ito nabibigyan ng pansin ng marami. Ang maliit ay kabuuan ng malaki. Kapag ang malaki ay kulang ng maliit, sigurado hindi buo. May patlang pa rin. So sa maliit tayo mag-umpisa.
Kaya yun po yung lagi ko pong tinatanggap sa puso ko na, Ama, kahit saan ko talaga himayin ang buhay ko ngayon, alam kong ikaw talaga ang nagmamahal sa akin. Ano po? Napakahiwaga, iba po talaga. Kaya salamat sa Ama at sa hindi pa masyadong matandang gulang, ay binigyan niya ng karapatan, chance para mapaglingkuran siya. At mapalad po yung may mga edad na rin po na tuwirang kumikilala sa ating Panginoon. Sapagkat yung pagkilala sa ating Panginoon at yung magagawa pa niya, hindi pa huli ang lahat. Amen? Wala po doon sa kailangan mabilisan. Kapag siya po ang kumilos, pag siya ang nagbigay, pag itinakda niya, ayan po, pag itinakda niya, lahat walang imposible. Kaya mga kapatid, nawa po, yung pinipisyo po na aming nakakamtan, na hindi nyo man nasisilayan na kami ay mayaman, maringal, kung lahat. Subalit yung binipisyo po ng ating Panginoon na inimbak po niya sa aming mga puso, ipinundasyon sa aming puso, ay sadya pong masasambit mo na mararamdaman mo ng isa kang anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mayaman, para ka na rin mayaman. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po, simple lang kumilos ang ating Panginoon. At doon mo mararamdaman na sa pananaw man ng tao'y api ka, hindi ka api sa paningin ng Diyos. Kaya mga kapatid, yun po yung nais ko pong iwanan sa inyo. Pakamahalin po natin ang Panginoon. Na alam ko po, sa magluloob ng 10 taon, ngayon ko nararamdaman na humihingi na rin ng paglingap ang ating Panginoon. Opo, nagpapadama na po siya na lingapin natin siya. Hindi siya nagde-demand, wala siyang kondisyon. Subalit ikaw tao, na nakatanggap ng kaukulang katapatan ng Diyos sa pagtupad sa buhay mo, nasa sayo na kung paano mong ibabalik sa kanyang paglingap. Kailangan na po ng Diyos. Amen? At yun po, kapag ginanap nating lahat yun, sa iilan man tayo, marami pong maliligtas. Bakit? Papayapain niya ang mundo. Buhay po ba ang Diyos? Opo! At yan po yung paanyaya na sa bawat araw, kahit po mula sa pinakamataas na sa poop natin, alam niyo po, ang pinatutupad na minimensahe din po niya, yung realidad na nagaganap sa mundo ngayon. Amen? Kung ano yung dapat gawin upang magtulong-tulong ang bawat isa na makatupad sa kalooban ng ating Panginoon. At hindi na yung bago sa atin, sapagkat pinauuna na po yun ng banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya kung paano ang ating mahal na Apo Kunching ay puspos at tigib ng galak na tumatanggap ng biyaya na mula sa Diyos, tayong lahat ay nalilingap, tayong lahat ay nababahagi na, tayong lahat ay napupunlaan upang sa bawat araw ng ating buhay, ang ating Panginoon ay ating papurihan. Mga kapatid, panahon na, takda na, tayo na, halina kayo. Tahakin natin ang landas ni Kristo, tuwid na daan, na walang lingunan kundi diretso lang, andon ng Ama sa ating naghihintay. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po, Mother. Si Mother, handa na pala na magsuot ng sutana. Ako man po handa na rin eh. Noong isang araw, nagpakuha po ako ng litrato. Malaki po ng konti sa ibinigay sa akin ni Sister May. Di kapatid ni Teacher May. Alam niyo po, gano'n po kalaki. Kasi po, kaya po ako nagpakuha. Kung anong oras man po ako bawiin ng Panginoon, meron na po akong litrato na maiiwan sa mga apo ko at sa magiging apo ko pa. Kasi po, pag tinanong yung mga hindi pa nakakilala apo, yung lalabas pa lang apo, alam ba si Lolo? Pag nakita po yung litrato, sasabihin, yan ba si Lolo? Kapogi pala. Kapatid, kanina pa tinitignan, na-stroke ka ba? Na-stroke. Ilang taong ka na? 70. Naku, pag ako kapatid, nung mapunta rito, may husang ilong, naduduling, sinisinok, nahihilo. Hindi ako nakakalakad, di ko na itataas yung sa kamay ko. Pero ako'y nagbata sa pamamagitan ng Apo Kunching sa salita ng Diyos. Tingnan mo naman ang itsura ko ngayon. No? Parang hindi nagkasakit. Kaya magbaktal ka lang kapatid. Ang isusunod ko po, si Ma'am May.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa gabing ito, buhay po ang Diyos. Amen po, no? Buhay na buhay po ang ating Panginoon kung paanong ito nga po, ako'y tinawag niya upang magbahagi po sa inyong lahat, upang ilahad ang kadakilaang ginagawa ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa aking buhay, kundi sa aming pong buhay. Ano po? Ang ibabahagi ko po ay kaukulan po sa aming paaralan. Kung paano ko pong pinagnilayan ng mga kaganapan sa dami po ng hiwaga na ginawa na ng Panginoon sa aking buhay, sa aking pamilya. Subalit, ito po yung ininadatal sa aking kaisipan. Nung magsimula po ako sa aming paaralan, 46 lang po yung bata, Teacher Jo? 46 lang po yung bata hanggang grade 3 lang po yata. Yung grade 3 po ay, 3 po ba? 3 bata lang po, 2001 po iyon. Kung paano ang aming pong paaralan ay nangungupahan pa lamang po noon sa may memorial po, sa Busos Memorial. Hanggang po lumilipas ang taon at bawat taon po sa kabutihan ng Diyos na nung mga panahon pong iyon ay hindi pa namin ganap na nauunawaan at kilala ang Diyos, na siya na yung kumikilos po sa bawat oras, sa bawat segundo ng aming buhay. Hanggang po year 2005, muli po sa kabutihan ng Diyos, ay nakabili na po ng sariling lupa ang aming paaralan, nalipat na po dun sa highway. Noong mga panahon po na yon, siguro po ay may 400 na may bata. Mga 300 plus po, 5 taon pa lamang po akong nagtuturo doon noon. Na nung panahon pong iyon, nagsimula po ako doon kung paano kong pinagnilayan ang pagkilos ng Diyos, kung paano siya yung nagbabalangkas ng aking buhay. Nung time po na yon, nagtuturo ako, full load po ako noon. Ibig sabihin po, buong araw yung pagtuturo, may pahinga pong bahagya. Hanggang po sa nagkaroon ng pagbabago, nabawasan na po, parang dumating po sa point, nandito na po ako nun sa dambana, nung po ako pinahintulutan ng Diyos na ibigay ang pinakamagandang biyayang karamdaman po sa aking buhay. Yun po yung tinuturing kong pinakamagandang biyayang tinanggap ko, ang magkaroon po ako ng karamdaman upang sa dakong ito ay makilala ko siyang lubusan sa pamamagitan po ng katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Nung time po na yon, kung di po ako nagkakamali, dahil pang-4 na taon ko na po dito sa November. Nung time po na yon ay may advisory class pa po ako, subalit 4 subjects na lang po yung hawak ko noon, 4 sections. Hanggang nung 2nd taon ko po dito, niloob po ng Ama na 2 subjects na lang po, wala na po akong advisory class, napakabuti po ng Diyos, kung paanong pinagagaan po niya habang pinalalalim naman po niya ang aking pananampalataya. Hanggang po taon-taon, ang bilang po ng aming mga estudyante ay pataas ng pataas. At paganda rin po ng paganda ang aming paaralan. Salamat po sa Ama. At nun nga pong 2nd taon ko na po dito, hindi na po ako nagtuturo. Binago na po ng Ama ang posisyon. At nung last year, hindi na po ako nagturo, Ngayon din po, hindi na rin po ako nagtuturo na sa opisina. Katulong po ako ng aming principal. At sa kabutihan nga po ng Diyos, ngayon ang aming pong mga estudyante ay 564 na po lahat. Buhay po ang Diyos. Ayan po ba, Tingnan po natin kung paano kumilos siya, kung paano ko binabalangkas ang mga kaganapan. At ngayon po ay napakalaki po ng ipinagbago ng pisikal at saka mga pasilidad po ng aming paaralan. Hindi po yun magaganap kundi dahil sa ating Panginoon. Amen po? At napakapalad po namin, sabi nga po ni Mother kanina, mapalad po tayong lahat. Una po, hindi dahil dun sa mga sinasabi ko pong biyayang kinamtan namin sa paaralan, kundi mapalad po kami na nakilala namin, nadaman, nabuksan po kami at natanggap ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng mahal na Apo Conching. Kasama po ang buong kapatirang Divine Mercy sa pamamagitan po ng banal na gawain natin dito sa Dambana. Napakabuti po ng Diyos kung paanong sa pagninilay ko po
hindi mo po pala ipipilit kung ano yung kagustuhan mo. Subalit pag siya po yung nagbalangkas, perpekto po, napakagaan po ng paglipas ng mga oras, puspos po ng galak, napakasarap po kung paano itong taon po na to, bigla pong sabihin po natin sa salitang tao ay nag-level up po ang aming paaralan. Kasama po na hindi umalis ang mga guro na dati po taon-taon, pagka pumapasa na po sila sa board exam, ay lumilipat na. Subalit, salamat po sa Ama, nanatili po sila nitong taon po, itong school year po na to. At itong taon din pong to, galak ang aming puso, hanggang nung nakaraan na din po kung paano nasimulan po yung mga spiritual na gawain namin sa paaralan na talaga pong nakatulong sa amin. Hindi lang po sa amin, sa mga bata, sa mga guro, at sa mga magulang. Sa katotohanan po, nakakagalak po ng puso, sabi nga po ni Mother, ang ating pong Panginoon, yung great doctor, po, Mami. Totoo po kung paanong kami din po sa paaralan, dama namin kung paano niya pinagagaling ang bawat isa, hindi lamang po sa pisikal, higit po sa aming mga kaluluwa, sa mga ginagawa po naming gawain. At sabi po ni Mother, great provider. Yun pong nangyari po sa aming paaralan na binabahagi ko. At yung isa po, Mami, ano po isa? Okay, po, yung bibigay ng security sa aming buhay. Totoo po. Bakit po panatag po kami lahat dahil alam namin po ang gabay at patnubay ng Ama ay nasa sa amin tuwina. Amen po ba? Amen po iyon. Kaya po ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi ko nga po sa mahal na po, hindi man po araw-araw nakakatulong po sa dambana. Salamat po sa mga atas na ginagampanan, na kung saan damang-dama po ang gabay at patnubay niya, kung paanong pinadadama po niya sa bawat isa sa amin sa paaralan, kung paano siya kahiwaga, kung paano po siya kadakila, kung gaano niya kami kamahal lahat sa paaralan. At yun po ay hindi po, isabihin nga po ay hindi magiging makatotohanan, kundi nga po dahil sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya po mahal na Apo, muli kami po ay nagpapasalamat at sa ating pong Panginoon na kung paanong siya'y kumikilos. At pinauuna ko na rin po ang pasasalamat dahil sa kagalakan. Sa August 13 po, pupunta po kami dito. Ang CSNB faculty and staff, kasama po ang PTA officers at SPC officers po ay tutungo po sa dakong ito upang umattend po ng tanghaling gawain. August 13 po yon. At nawa po, loobin ang Ama, inaangkin na po namin na magkakaroon po ng parents recollection sa August 15 na pangungunahan po ng ating minamahal na Apo. Hindi ba po alam ni Mother? Kasama po siya. Saka po si Kuya Berhel, inaangkin ko na po, pumapayag na po sila upang pumuli, maibahagi, maipahayag ang katotohanan na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa dakong ito sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya pumuli, maraming salamat po, Ama, sa atin pong Panginoong Hesukristo, kaisang mahal na Ina, at syempre po sa aming minamahal na Apo Conching, maraming salamat po. Salamat po, kapatid na May. Tawag pa po ako. Tuloy na po. Salamat po sa inyong lahat at sa nagbahagi. Nanyayahan na po kayong tumayo at